Isang araw, nagising si Haro sa isang kakaibang mundo at hindi niya alam kung nasaan siya. Pagbangon niya, nakita niya na may kasama siyang mga taong hindi pa niya nakikita kahit kailan at pare-pareho silang nalilito dahil wala rin silang maalala tungkol sa nangyari sa kanila. Kaya nagsama-sama silang lahat at habang naglalakad ay may nakita silang mga kakaibang tao na nakasuot ng armor, kaya nilapitan nila ang mga ito para magtanong tungkol sa lugar na iyon. Itinuro naman sila ng isa sa pinuno ng Adventurers Guild at pagharap nila rito, nalaman nila na ang bagong mundong napuntahan nila ay puno ng mga halimaw at ang tanging paraan para mabuhay roon ay ang manghuli ng monsters bilang miyembro ng Adventurers Guild. Pero ang pinakadelikado, wala silang magic powers o kahit anong espesyal na kakayahan dahil normal na tao lang silang lahat. Pagkatapos noon, binigyan sila ng guild leader ng kaunting pera para makapagsimula sa syudad at sinabi na trainee muna sila sa Adventurers Guild hanggang mapatunayan nila ang kanilang kakayahan. Makalipas ang ilang araw, sumama si Haro sa grupo ng beginner adventurers at pumunta sila para patayin ang isang goblin monster. Isa-isa silang umatake gamit ang kani-kanilang armas pero sobrang lakas ng goblin at nagawa nitong makaganti sa kanila. Napansin din nito si Shihoro na nakahiwalay sa grupo kaya agad niya itong inatake at nasugatan, pero mabilis na lumapit si Manato at itinulak palayo ang goblin gamit ang kanyang staff bago niya ginamitan ng healing spell si Shihoro para gumaling ito. Pagkatapos noon, sumigaw si Manato sa grupo at sinabi na life or death battle ito para sa kanilang lahat at wala silang choice kundi manalo. Pero sa kasamaang palad, sobrang pagod na nila at hindi nila napatay ang halimaw kahit lumaban sila hanggang sa huling lakas nila. Pagsapit ng gabi, sabay-sabay silang kumain ng dinner habang iniisip ang kabiguan nila laban sa monsters at matapos iyon ay naghanda ulit sila para sa panibagong laban kinabukasan. Kinaumagahan, habang naglalakad sila sa syudad, sinabi ni Manato na 2 coins na lang ang natitira sa kanila kaya kailangan na nilang pumatay ng monsters at kumita ng pera bago sila mamatay sa gutom. Doon din nila nalaman na para mas maging malakas ang grupo, kailangan may kanya-kanyang role ang bawat isa. Kaya pumunta si Haro sa Thieves Guild at pinili niyang maging thief dahil mas kailangan doon ng bilis at talino kaysa lakas ng katawan. Nakilala rin niya ang instructor na magtuturo sa kanya ng basic skills. Pagkalipas ng 7 days, naging beginner thief na si Haro habang si Mogazo naman ay naging warrior, si Ranta ay naging dark knight, si Yumi ay naging hunter, si Shihoro ay naging mage, at si Manato ay nanatiling healer at leader ng kanilang team. Nang magsama-sama ulit silang lahat, nagpunta sila para harapin ang mga goblin monster pero pagdating nila roon ay nakita nilang sama-sama ang mga monsters kaya hindi sila makalapit para umatake. Habang nakatingin si Yumi sa kanila, nalungkot siya sa sitwasyon nila at sinabi niyang mas masarap pa ang pagkain ng mga monsters kaysa sa kinakain nilang lahat. At sa kasamaang palad, nangyari iyon dahil kalahating buwan na silang walang napapatay kahit isang monster kaya wala rin silang kinikitang pera. Kinagabihan, nagising si Haro mula sa mahimbing na tulog at nagdesisyon siyang lumabas muna para magpahangin. Habang naglalakad siya, nakita niya si Manato na nasa isang kafe sa syudad habang nangangalap ng impormasyon tungkol sa lugar. Kinaumagahan, muling pumunta ang grupo sa gubat at pagkakataon na nilang makakita ng isang goblin monster na nag-iisa. Habang dahan-dahan silang lumalapit para hindi sila mapansin, biglang sumigaw si Ranta at umatake ng mag-isa kaya agad silang napansin ng halimaw at sinubukan itong tumakas. Mabilis namang nagpaputok si Yumi ng pana para pigilan ito habang si Haro at Ranta ay sabay na sumugod para labanan ang monster. Pero mas mabilis ang goblin kaysa sa inaasahan nila dahil naiwasan nito ang kanilang mga atake at nagawa pang tamaan si Haro sa likod bago tumalon sa ere at tangkaing saksakin siya gamit ang kutsilyo. Mabuti na lang at mabilis na dumating si Manato sa tamang oras kaya nailigtas niya si Haro. Pagkatapos noon, pinalibutan nilang lahat ang goblin para hindi ito makatakas at mula sa likuran ay nagawang masugatan ni Mogazo at Ranta ang halimaw. Pero kahit sugatan na ito, hindi pa rin ito namatay at tuloy pa rin sa pakikipaglaban hanggang sa bigla itong sumigaw ng napakalakas. Pagkatapos noon, naghagis ito ng kutsilyo na tumama sa balikat ni Haro bago siya sinunggaban at sinakal. Dahil doon, desperadong sinaksak ni Haro ang leeg ng monster para mapatay ito pero hindi pa rin ito tumigil dahil sobrang tibay ng balat nito. Kaya mabilis na lumapit si Ranta at hinayla palayo ang halimaw mula kay Haro habang si Mogazo naman ay buong lakas na ibinagsak ang kanyang espada at tuluyan nang napatay ang goblin. Agad namang ginamo ni Manato ang sugat ni Haro habang si Ranta ay lalapit na sana para kunin ang loot ng monster nang bigla itong magising muli at sinaksak siya sa binti bago nagtangkang tumakas. Dahil doon,
Hinabol ito ni Ranta at paulit-ulit na sinaksak para siguraduhing tuluyan na talaga itong patay at hindi na muling babangon. Pagkatapos noon, pumunta sina Minato at Haru sa market para ibenta ang loot na nakuha nila mula sa monster at makalipas ang ilang sandali ay muli silang nagkita ng kanilang grupo. Napagdesisyonan nilang maghiwa-hiwalay muna para makabili ng kani-kanilang kailangan kaya naglakad mag-isa si Haru sa market habang pinagmamasdan ng ibang adventurers na masasaya habang bumibili ng mga gamit nila. Dahil doon, napaisip siya at ninais na sana ay mayaman din siya para magawa ang katulad nila. Pero nang tumingin siya sa kabilang bahagi ng kalsada, nakita niya ang ibang adventurers na natutulog na lang sa gilid ng daan dahil sa sobrang kahirapan kaya muli niyang naalala ang sarili nilang sitwasyon at nalungkot siya. Makalipas ang ilang araw, muli silang pumunta sa isang hunting trip at magkasamang naglakad sina Yumi at Haru para maghanap ng monsters. Pero kahit matagal silang naghanap, wala silang nakita dahil sa sobrang lakas ng ulan kaya napilitan silang umuwi ng walang kinikitang pera. Habang lumilipas ang mga araw, halos wala pa ring progreso ang grupo ni Haru dahil hindi sila makapatay ng kahit isang monster at umabot pa sa punto na nasira na ang kanilang mga damit pero wala silang perang pambili ng bago. At isang araw, nagdesisyon ang grupo na pumunta sa Old City para doon manghuli dahil mas mahihina raw ang mga goblin monsters doon kumpara sa bagong city. Habang naghahanap sila sa iba't ibang lugar, nakakita sila ng isang monster na natutulog ng mag-isa kaya agad itong nilapitan ni Ranta at inatake gamit ang kanyang espada. Pero paggising ng halimaw, mabilis nitong sinunggaban si Ranta sa mukha kaya agad na tumakbo si Minato papunta rito at malakas itong hinampas sa ulo gamit ang kanyang staff hanggang sa tuluyan itong mamatay. Pagkatapos noon, nakakuha sila ng 4 silver coins bilang loot kaya sobrang natuwa ang buong grupo dahil sa wakas ay kumita rin sila ng pera. Makalipas ang ilang araw, mas naging maayos na ang kanilang teamwork at kaya na nilang harapin kahit grupo ng mga monsters dahil pinagpaplanuhan na nila ng mabuti ang bawat pag-atake. Habang tumatagal, mas marami rin silang nalalaman tungkol sa lugar at mas dama-dami ang kanilang kinikitang coins kaya nakabili na rin sila ng bagong damit at mas maayos na pagkain. Pagbalik nila sa kanilang tinutuluyan, nadatnan ni Ranta at Mogazo si Haru na inaayos ang kanyang dagger habang may dala naman silang pagkain. Tinawag sila ni Minato at sinabi na kailangan pa nilang mag-ipon ng pera at matuto ng mas maraming skills para mas malalakas na monsters ang kaya nilang talunin at mas malaking pera ang kanilang makuha. Kinagabihan, habang natutulog ang lahat, kinausap ni Haru si Minato at nagpasalamat siya rito dahil palagi silang inaalagaan at sinabi niyang siguro matagal na silang namatay kung wala ito sa kanilang grupo. Makalipas ang ilang araw, muli silang pumunta sa isang hunting mission matapos matuto ng bagong skills ang bawat isa. Unang sumugod si Ranta sa monster habang tinutulungan naman siya ni Yumi gamit ang kanyang kutsilyo at nagawa nilang masugatan ng malala ang halimaw. Pagkatapos noon, mabilis na sumugod si Haru at ginamit ang kanyang skill para saksakin ang monster mula sa likuran kaya agad nila itong napatay. Lumipat naman sila sa isa pang monster at ginamitan ito ni Shihoro ng magic para hindi makagalaw habang mabilis na hinampas ni Minato ang balikat nito gamit ang kanyang staff. Dahil doon, agad na sumugod si Ranta at pinatay ito gamit ang kanyang espada. Matapos ang laban, nagpahinga muna sila sandali bago sinabi ni Minato na malaki na ang improvement ng kanilang grupo dahil kaya na nilang talunin ang 3 goblin monsters ng sabay-sabay at lahat iyon ay dahil sa mga bago nilang skills. Pagkatapos noon, tumayo silang lahat para ipagpatuloy ang kanilang pangangaso pero biglang napansin ni Haru ang isang monster na nagpapana papunta kay Minato kaya mabilis siyang tumakbo at itinulak ito para siya ang tamaan ng pana. Hindi pa roon natapos dahil isa pang arrow ang pinakawalan ng monster at tumama naman ito sa binti ni Haru. Dahil doon, mabilis siyang binuhat ni Mogazo at dinala sa ligtas na lugar habang agad namang nilapitan siya ni Minato para gamutin ang kanyang sugat. Pero bigla nilang narinig ang malalakas na sigaw ni Yumi at Shihoro at pagtingin nila ay nakita nila ang isang napakalaking goblin monster na papalapit para umatake sa kanila. Sa isang iglap, napalibutan sila ng maraming monsters kaya sina Mogazo at Ranta ay pilit na humaharang sa mga ito habang ginagamot ni Minato si Haru. Nang matapos siya, agad niyang sinabi sa lahat na tumakas na sila bago pa sila mapatay. Habang tumatakbo sila palayo, may isang monster na muling nagpaputok ng pana at tumama ito sa likod ni Minato. Pero tiniis ni Minato ang sakit hanggang sa makalabas silang lahat ng ligtas mula sa lugar na iyon. At nang makasiguro siyang ligtas na ang kanyang mga kasama, bigla siyang bumagsak sa lupa at doon lang nila nakita ang pana na nakabaon sa kanyang likod. Dahil doon, mabilis silang lumapit at inalalayan siya para magamit niya ang healing magic niya sa sarili,
pero dahil sa sobrang pagod at matinding pinsala ay hindi na niya nagawang gamitin ang kanyang powers. Lumapit si Haro sa kanya at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin ngayon, pero hirap na sumagot si Minato at sinabi nitong si Haro na ang magiging leader pagkatapos niya bago siya tuluyang mawalan ng buhay. Hindi agad iyon matanggap ng grupo kaya pilit nila siyang tinulungan at dali-dali nilang dinala si Minato sa doktor na nagturo rito noon. Nagmakaawa si Haro na iligtas siya kahit anong mangyari pero matapos suriin ng doktor si Minato, sinabi nito ang masakit na katotohanan na patay na talaga siya at hindi na muling mabubuhay pa. Sinabi rin nito na kailangan nilang bigyan ng maayos na funeral si Minato at sunugin ang kanyang katawan para hindi ito maging monster dahil baka dumating ang oras na mapilitan silang labanan ang sarili nilang kaibigan bilang kalaban. Dahil doon, tuluyan nang bumagsak ang emosyon ng lahat at nagsimula silang umiyak habang hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Kinagabihan, sama-sama nilang sinunog ang katawan ni Minato habang punong-puno ng lungkot at sakit ang lahat ng naroon. Pagkatapos noon, tahimik silang umupo sa harap ng kanyang libingan bago umalis pero makalipas ang ilang sandali ay tumayo si Ranta at sinabi kung hanggang kailan ba sila mananatili roon dahil wala naman daw mangyayari sa ginagawa nila. Dahil sa sinabi niyang iyon, agad siyang sinampal ni Yumi sa mukha bago ito tuluyang maupo sa lupa at humagulgol sa pag-iyak. Makalipas ang ilang oras, mag-isang nakaupo si Ranta sa isang kafe nang lapitan siya ni Haro at Mogazo para pag-usapan ang magiging kinabukasan ng kanilang team. Doon sinabi ni Ranta ng diretsahan na ayaw na niyang ipagpatuloy ang trabahong iyon pero hindi pumayag si Haro at kinwestiyon siya kung paano niya nagawang sabihin iyon matapos ang lahat ng nangyari. Dahil doon, nagtalo silang dalawa at lumakas ang kanilang mga boses hanggang sa napapatingin na sa kanila ang lahat ng tao sa kafe. Sa huli, nagalit si Mogazo at pinatahimik silang dalawa habang sinasabing hindi ito ang tamang oras para mag-away sila dahil mas kailangan nilang maghanap ng solusyon sa sitwasyon nila. Sinabi naman ni Haro na hindi nila kakayaning magpatuloy ng sila-sila lang dahil kahit pagkain at matutulugan ay kailangan ng pera. Habang nag-uusap sila, may lumapit na kaibigan nila at sinabi nitong nalaman niya ang nangyari kay Minato at sinabi rin nito na si Minato ang tunay na pundasyon ng kanilang team. Pero ayon sa kanya, mataas talaga ang death rate ng mga healers dahil madalas silang targetan ng monsters dahil sila ang nagpapagaling sa kanilang grupo. Pagkatapos noon, sinabi niyang kailangan nilang pag-isipan ng future nila dahil may kilala siyang healer na pwedeng sumali sa kanilang team. Kinaumagahan, pumunta sila para makilala ang bagong healer at doon nila nakilala ang isang babae na nagngangalang Mary. Pero kakaiba ang ugali nito dahil tahimik at mailap siya at hindi man lang nito pinansin ang pagbati nila. Pagkatapos noon, pumunta sila sa Old City para manghuli ng monsters, at nagulat ang grupo dahil si Mary ay hindi talaga nakikipagtulungan sa kanila. Maging sa goblin fights, tumatanggi pa siyang sumama sa laban at sinasabi niyang hindi iyon ang role niya at healer lang siya na dapat magpagaling. Kahit sa mga pagkakataong nasusugatan si Ranta at Mogazo sa gitna ng laban, hindi pa rin sila ginagamot ni Mary dahil para sa kanya, hindi naman daw seryoso ang mga sugat at kaya pa nilang tiisin. Kinagabihan, nagtipon ang mga lalaki sa kafe at sinabi ni Haro na hindi talaga cooperative si Mary sa kanila at kung kasama lang sana nila si Minato, mas maayos ang mga laban nila dahil siya ang gumagawa ng plano, leader, at healer noon. Pagkatapos noon, kinausap nila sina Yumi at Chihoro para maghanap ng solusyon at sinabi ni Yumi na kailangan nilang subukang bumuo ng maayos na relasyon kay Mary para matanggap niya sila at magampanan ang pagiging healer niya ng tama, at ituring nila siya na parte ng grupo. Kinabukasan, sinundo nila si Mary para muling manghuli ng monsters, pero kahit binati siya ni Haro ay hindi siya sumagot, at habang naglalakad ay sinubukan ni Yumi at Chihoro na makipag-usap sa kanya pero cold at may ikli lang ang sagot niya na parang ayaw niyang makihalubilo sa kanila. Pagdating sa laban, sumugod si Ranta at Mogazo sa mga monsters at nakipaglaban pero nasugatan sila at pinilit na magpatuloy dahil alam nilang hindi sila gagamutin ni Mary. Sa huli, nagawa pa rin nilang mapatay ang dalawang monsters ng mag-isa. Sa kabilang banda, sina Yumi, Haro, at Chihoro ay nakipaglaban din sa isa pang monster kung saan ginamit ni Chihoro ang kanyang magic para pigilan ito, sinugod ito ni Yumi at tinamaan sa balikat, at mula sa likod ay inatake ito ni Haro gamit ang kanyang dagger hanggang sa tuluyan itong napatay. Pagkatapos ng laban, nilapitan ni Mary si Mogazo at sinabi na tanggalin ang helmet nito, at nang makita niya ang sugat nito ay napagtanto niyang mas malala pala ito kaya humingi siya ng paumanhin at agad itong ginamo. Habang nagpapahinga sila, sinabi ni Haro kay Mary na gusto niyang mas makilala pa ito at mapag-usapan ang roles nila sa team, pero tumanggi si Mary at sinabi na kung hindi sila kontento sa trabaho niya,
diretsahan nilang sabihin at aalis na lang siya. Pagkatapos noon, bumalik sila sa kafe pero nagulat sila nang dumating si Mary, walang imik na tumingin sa kanila at agad umalis, at nakita nila siyang nakikipag-usap sa isang tao na leader ng isang malakas na grupo. Dahil doon, nagalit si Ranta sa pakiramdam na hindi sila itinuturing na kaibigan ni Mary, at kinabukasan ay muli silang pumunta para harapin ang mga monsters. Nakita ni Haro na si Mogazo ay nagiging maingat habang umaatake dahil wala itong helmet at kapag nataman kahit kaunti ay maaaring ikamati nito. Kaya nagdesisyon si Haro na tulungan siya at sumugod mula sa likod ng monster at tinamaan ang kamay nito, at dahil doon ay nakakuha ng pagkakataon si Mogazo at tinapos ang kalaban gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ng laban, naglakad sila upang maghanap pa ng ibang monsters at sinabi ni Haro kay Mogazo na tutulungan niya itong makabili ng helmet gamit ang pera niya dahil bilang isang team, lahat sila ay delikado kapag may isa sa kanila ang walang proteksyon. Sumang-ayon sina Yumi at Shihoro at sinabi nilang mag-aambag din sila para sa helmet, pero biglang may umatake na monster at agad na dinepensahan ni Mary si Shihoro at tinaboy ang kalaban, at nang sumugod pa ang isa pang monster ay tinamaan niya ito gamit ang staff at napatay agad. Dahil doon, nagulat si Haro sa tulong na ginawa ni Mary at nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos ng laban, naghanda silang magpaalam kay Mary bago ito umuwi at inaya siya ni Haro na sumabay sa kanilang dinner, pero tumanggi siya at umalis agad. Kaya sinabi ni Haro sa grupo na gusto niyang kausapin ang leader ng grupong nakausap ni Mary para malaman ang tungkol sa kanyang ugali at nakaraan. Kinagabihan, pumunta silang lahat sa kanya at tinanong ni Haro ang tungkol kay Mary, pero ang assistant nito ang sumagot at sinabi na siya ang mas nakakaalam dahil dati silang magkakasama sa iisang team. Ayon sa kanya, dati ay magkasama sila ni Mary sa isang malakas na grupo at mabilis silang nakakuha ng official badge matapos lamang ang 10 days at noon ay wala silang gaanong panganib habang nanguhuli ng monster sa mine, pero hindi nila napansin na si Mary ang laging nagpapasa ng pinakamabigat na responsibilidad dahil kahit simpleng sugat ay ginagamot niya agad ang lahat at palagi siyang masayahin at aktibo sa pagtulong sa team. Pero dumating ang araw na nakaharap nila ang isang napakalaking wolf monster na sobrang lakas at maraming adventurers ang namatay dito, at sa halip na umatras ay pinili nilang lumaban dahil sa kapalaluan. Dahil doon ay nasugatan ng malubha ang kanilang kasama at nang magising ang assistant ay nakita niyang patay na ang dalawa sa kanilang grupo at ang leader ay pilit na lumalaban mag-isa habang duguan at sugatan, kaya sumigaw siya kay Mary para magpagaling pero sinabi nito na hindi na niya kayang gamitin ang kanyang magic. Mula noon, 3 sa kanilang kaibigan ang namatay at doon nagsimulang magbago si Mary, tumigil sa pagtawa at naging malamig at tahimik, at kahit sinubukan siyang isama muli ng assistant sa ibang grupo ay tumanggi siya dahil sa tuwing nakikita niya ito ay naaalala niya ang trahedya kung saan hindi niya nailigtas ang kanyang mga kasama. Pagkatapos noon, lumipat si Mary sa iba't ibang team, pero sa huli ay hindi rin siya nagtagal sa kahit isa sa mga ito. Bukod doon, marami siyang naririnig na usapan tungkol kay Mary at kaya hiniling niya na sana ay matulungan nila ito at mapalaya siya sa bigat na dinadala niya. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, umuwi na sila sa kanilang tinutuluyan. Sinabi ni Ranta na naiintindihan niya ang pinagdadaanan ni Mary, pero hindi niya kailangang tratuhin ito ng espesyal o magpakita ng sobrang pag-unawa dahil sila rin ay may sarili ring masakit na karanasan. Sumagot naman si Haro na kung susubukan nilang maging mabait kay Mary, tiyak na maiintindihan din sila nito at magbabago ang pakikitungo niya sa kanila. Kinabukasan, muling pumunta ang grupo sa hunting trip at habang sina Haro at Yumi ay nagmamasid sa mga monsters, napansin nila ang isang halimaw na hawak ang dagger ni Haro, at naalala ni Haro na ito ang monster na posibleng pumatay kay Minato kaya nagalit siya at agad natatayo para sugurin ito, pero napigilan siya ni Yumi sa huling sandali dahil delikado ang kalaban at maaaring mapahamak siya. Pagkatapos noon, bumalik sila sa grupo at sinabi nilang wala silang nakitang angkop na monster para sa laban. Sinabi ni Haro bago sila umalis na gusto niyang makausap si Mary, at inamin niya na pareho silang hindi marunong makitungo sa kanya at pareho rin silang may pinagdadaanang sakit. Ipinaliwanag niya na dati rin silang may healer sa grupo na si Minato na katulad ni Mary ay gumagawa ng maraming tungkulin. Bilang healer, leader, at fighter, at hindi nila lubos na napapansin ang bigat na dinadala nito hanggang sa namatay siya habang sinusubukang protektahan sila, at pagkatapos noon ay naisip nilang hindi na sila makakabangon muli pero pinilit nilang magpatuloy at dahil doon ay nabuo ang kanilang grupo at si Mary ang sinubukan nilang isama dahil hindi sila makakapagpatuloy kung walang healer. Sinabi rin ni Haro na kahit magkahiwa-hiwalay sila noon, si Minato ang nagbuklod sa kanila at dahil doon ay naging magkakaibigan sila, at si Mary ay tinitingnan din nila ngayon bilang isang kaibigan.
Pagkatapos noon, nagpaalam sila at tinanong ni Haro si Mary kung sasama ba siya para bumili ng helmet para kay Mogazo, pero tumanggi siya, at inalok din siyang mag-dinner kasama sila pero muli siyang tumanggi, bagamat sa pagkakataong iyon ay nagpasalamat siya bago umalis. Pagkatapos noon, bumili sila ng helmet sa market at patuloy silang lumaban sa mga monsters kung saan mas naging madali na ang kanilang mga laban dahil hindi na ganoon kaingat si Mogazo tulad dati. At unti-unti ring gumaganda ang samahan nila at nababawasan ang distansya nila kay Mary habang patuloy nilang binabantayan ang mga goblin monsters na pumatay kay Manato para sa tamang pagkakataon na kalabanin ang mga ito, at araw-araw silang nagsasanay at gumagawa ng plano para mas lalo pa silang lumakas. Habang patuloy silang nagsasanay, unti-unti silang nakakapag-usap at nakakasabay ni Mary, at kahit papaano ay pumapayag na rin itong sumama sa kanila sa dinner, pero nananatili pa rin siyang hindi masyadong nagpapakita ng emosyon o tumatawa. Sa paglipas ng panahon, nakakuha sila ng mas magagandang kagamitan at mas bagong skills, at ginagamit nila ito sa laban sa mga monsters. Natutunan ni Haro kung paano itago ang tunog ng kanyang mga yabag para hindi sila mapansin ng kalaban, natutunan ni Shihoro ang sleep magic, natutunan ni Ranta ang mabilis na pagsugod gamit ang kanyang skill na lunge, si Mogazo naman ay natutong sumigaw para ma-paralyze ang galaw ng mga monsters, si Yumi ay mas gumaling sa pagpuntirya ng pana, at si Mary ay unti-unting naging mas aktibo sa pag-atake at mas cooperative kaysa dati. Dumating ang araw na handa na silang harapin ang mga monsters na pumatay kay Manato, at sinabi ni Haro na narito sila para ibalik ang kanilang dangal, kailangan nilang makabalik ng buhay at makuha ang hustisya para kay Manato na namatay dahil sa kanila, at ngayon ay mas malakas na sila dahil may mga skills at armas na sila, at kasama na nila si Mary na mas tumutulong na sa laban, at kung matatalo sila ay mabubuhay silang may ganitong sakit habang buhay. Sumagot si Mary na sa dati niyang team ay hinayaan niyang mamatay ang kanyang mga kaibigan sa harap mismo ng kanyang mga mata, pero ngayon ay susubukan niyang protektahan sila at hindi na niya hahayaang may mamatay pang kaibigan. Pagkatapos noon ay umusad na sila papunta sa lugar ng mga monsters, habang ang mga goblin ay nasa loob ng kanilang base na naglalaro at nagpapalipas ng oras, at may dalawang nagbabantay sa labas para magbantay kung may sisilakay. Sa tamang oras, handa na ang grupo ni Haro at nang makita nila ang signal ay agad na nagpaputok si Yumi ng pana at napatay ang isang monster na may dalang pana, habang si Haro ay mabilis na sumugod at mula sa likuran ay sinaksak ang isa pang monster gamit ang dagger, pero hindi ito agad namatay at sinubukan siyang atakihin kaya agad na sumugod si Ranta at tinapos ito gamit ang espada. Dahil doon, nagising ang giant goblin at nagsimula na ang mas malalang laban, at matapos nilang matalo ang mga nasa labas ay pumasok sila sa loob ng base para ipagpatuloy ang pag-atake sa mga goblin. Pagpasok nila, nakita nila ang dalawang monsters na pababa sa hagdan kaya sabay-sabay silang sumugod at nagawa nilang patayin ang mga ito. Umakyat sila sa second floor at doon ay nakaharap ni Naranta at Mogazo ang giant goblin kasama ang iba pang monsters, at kahit pinaputukan sila ng mga ito, ginamit ni Mogazo ang kanyang shield para protektahan ang sarili, pero tinamaan pa rin siya ng club ng giant goblin. Humingi ng tulong ang mga monsters kaya mabilis na sumugod si Ranta para harapin ang mga ito at ilayo sa laban si Mogazo, habang si Yumi ay nagpaputok ng pana sa leader ng mga monsters pero hindi ito tinablan at binunot lang nito ang pana sa katawan at agad na sumugod kay Yumi para patayin siya. Pero naiwasan niya ang atake, kaya sumama si Haro kay Yumi para tulungan siya, at sabay nilang sinubukang atakihin ang monster, pero wala pa rin silang magawa dahil matibay ito. Sa kabilang banda, si Ranta ay nakikipaglaban sa dalawang monsters at hinihintay niyang umatake ang mga ito para magamit niya ang kanyang skill at mapatay sila, pero naging maingat ang mga kalaban at hindi basta sumugod, kaya naghintay rin sila at hindi umatake agad. Samantala, ginamit ni Shihoro ang sleep magic at pinadalhan ng spell ang giant goblin para makatulog ito at makalapit si Mogazo para atakihin, pero bago pa siya makasugod ay may monster na bumato ng bato para pigilan siya, at isa pang monster ang mabilis na lumapit sa giant goblin para gisingin ito muli. Kasabay nito, ang leader ng mga monster ay tinamaan si Yumi sa balikat gamit ang sibat, at agad na sumugod si Haro para labanan siya, at sumama rin si Mary para tulungan siya, at nagawa niyang pigilan ang kalaban para mabigyan ng pagkakataon si Haro na saksakin ito sa tiyan. Sinubukan pa ni Haro na muling saksakin sa ulo pero buong lakas na lumaban ang monster at tinamaan siya gamit ang sibat kaya napalayo siya, at nakatakas ang kalaban. Pagkatapos noon, nilapitan ni Mary si Yumi at ginamo ang sugat nito, at kinuha rin niya si Shihoro at dinala sila kay Mogazo para tulungan ito sa laban, pero nakita nila na sugatan at pagod na ito dahil sa matinding laban kaya agad siyang ginamo ni Mary.
Bigla namang nagdesisyon si Shihoro na sumugod sa hanay ng kalaban at ginamit ang kanyang magic para ihagis ito sa giant goblin hanggang sa naparalisa ang galaw nito, at nang makabangon si Mogazo ay itinaas niya ang kanyang espada at buong lakas na ibinagsak ito sa giant goblin hanggang sa tuluyan itong napatay. Dahil doon, nagsimula ng tumakas ang natitirang mga monsters, pero mabilis na sumugod si Ranta at napatay ang isa sa mga ito. Pagkatapos nito, muling tinipon ni Haro ang grupo at sinabi niyang hindi pa sila tapos at kailangan pa nilang patayin ang lahat ng nakatakas, lalo na ang leader at ang monster na pumatay kay Manato. Kaya agad silang naghanap at nakita nila ang leader na nakaupo at tila malapit ng mamatay, at nang akmang papatayin na siya ni Ranta ay biglang may pana na tumama kay Mary sa likod. Dahil dito, napalibutan nila si Mary para tulungan siya, pero sinamantala ng leader ang pagkakataon at umatake sa kanila, at isa pang pana ang tumama kay Haro sa kamay. Sumugod si Ranta sa leader para patayin ito pero hindi niya magawa, kaya mula sa likod ay dumating si Mogazo at buong lakas na ibinagsak ang espada nito hanggang sa tuluyan niyang napatay ang kalaban. Pagkatapos noon, tumayo si Haro mula sa tabi ni Mary at iniwan siya sa pangangalaga ng grupo habang siya ay tumakbo mag-isa para habulin ang archer na nakatakas, at nang maabyutan niya ito ay agad silang naglaban ng matindi, hanggang sa nagawa ni Haro na matamaan ito at mapabagsak ang sandata nito, at sinubukan niyang saksakin ang monster gamit ang kanyang dagger. Pero nanlaban pa rin ang monster at naupo sa kanya, habang sinasakal siya at halos mapatay na siya. Ngunit sa tamang sandali, naabot ni Haro ang dagger na nalaglag mula sa monster, at mabilis niya itong kinuha at sinaksak sa leeg ng kalaban hanggang sa tuluyan itong napatay. Makalipas ang ilang sandali, bumisita ang grupo sa puntod ni Manato para mag-alay ng pagbisita, at nanahimik silang lahat sa harap nito. Inilabas ni Haro ang official badge na kanilang binili at sinabi niya kay Manato na hindi na sila tulad ng dati na mga beginner, dahil noon wala silang pera kahit para sa pagkain at damit, at hirap pa sila sa pagbabayad ng tinutuluyan nila, pero ngayon ay nakabili na sila ng badge at naging official adventurers na sila. Lumapit si Shihoro sa puntod at inilagay ang badge at sinabi niyang para ito kay Manato, dahil sama-sama nilang pinaghirapan ang pagbili nito, at alam niyang sasabihin sana ni Manato na imbes na bilhin ito ay ipunin na lang ang pera para sa kagamitan, pero hindi nila sinunod iyon kaya napaiyak siya. Nilapitan naman siya ni Yumi at niyakap para patahanan. Pagkatapos noon, umuwi na sila, habang naglalakad, tinanong ni Mary si Haro kung ano ang problema niya dahil hindi siya mukhang masaya kahit na nakaganti na sila sa pagkamatay ng kaibigan nila, at sumagot si Haro na kahit nangyari na iyon, hindi na babalik si Manato at mananatili pa rin ang sakit sa kanila habang buhay. Pagkatapos noon ay nagpaalam si Haro at umalis si Mary agad. Kinabukasan, nagdesisyon ng grupo na magpahinga muna sa Pangangaso matapos ang matinding laban noong nakaraang araw, pero dahil ito ang unang beses nilang magpahinga mula nang dumating sila sa mundong ito, hindi nila alam kung paano ito gagamitin ng maayos. Maya-maya ay nakipag-usap si Haro kay Mogazo at tinanong niya ang ibang miyembro ng grupo, at sinabi ni Mogazo na si Ranta ay pumunta para mangisda, habang sina Yumi at Shihoro ay hindi niya alam kung nasaan, marahil ay namimili o natutulog pa sa kanilang kwarto, at siya naman ay pupunta sa blacksmith para ipaayos ang kanyang armor at helmet dahil malubha ang pinsala nito mula sa nakaraang laban. Pagkatapos noon, pumunta si Haro sa market para bumili ng ilang bagay at matapos ito ay naglakad-lakad siya sa syudad habang pinagmamasdan ang mga bahay at kapaligiran, at naisip niyang puntahan si Mary para makipag-usap. Sa gabi, nagtipon silang muli sa kafe at habang naroon ay nakausap ni Haro ang kanilang kaibigan at nalaman niya na ang mga goblin na napatay nila ay galing sa bagong syudad dahil sa pagkakaiba ng kanilang gamit at estilo ng pakikipaglaban, at sinabi rin nito na marami pang goblin ang lumilipat mula sa bagong syudad papunta sa Old City dahil sa galit nila sa pagkamatay ng kanilang mga kasamahan. Sinabi ni Mary na hindi muna sila dapat pumunta roon hanggat hindi pa humuhupa ang sitwasyon. Pagkatapos noon, bumalik si Haro sa kanyang grupo para maghanap ng solusyon sa problema nila. Nagmungkahi si Mogazo na palitan na lang nila ang hunting location, at sinabi ni Haro kung ano ang tingin nila sa pagpunta sa mine dahil wala na siyang ibang lugar na naiisip, pero kailangan nilang mag-ingat dahil maaari nilang makasalubong muli ang giant wolf monster at manatili sila roon hanggat hindi pa bumabalik sa normal ang Old City. Nagustuhan ng lahat ang ideya at pumayag sila, pero biglang tumayo si Mary mula sa upuan, huminga ng malalim, at nagulat dahil naalala niya ang nakaraan kung saan namatay ang kanyang mga kaibigan sa loob ng mine, kaya humingi siya ng paumanhin at agad na umalis dala ang kanyang mga gamit. Agad namang tumayo si Haro at sinundan siya hanggang sa marating niya ang bahay nito, kung saan nakita niya si Mary na nakatayo sa balkonahe habang nakatingin sa langit,
kaya lumapit siya at humingi ng tawad dahil siya ang nagmungkahi ng lugar na iyon. Sinabi ni Mary na kapag pumunta siya roon ay tiyak na babalik ang masasakit niyang alaala, pero gusto niyang mapawi ang sakit na iyon at hindi niya kayang gawin mag-isa, at pakiramdam niya kung hindi niya ito malalampasan ay hindi siya makakapamuhay ng normal, kaya humihingi siya ng tulong sa kanila para makaalis sa bigat ng nakaraan. Nang marinig iyon ni Haro ay napaiyak siya at sinabi niyang masaya siya dahil humingi ito ng tulong sa kanila. Pagkatapos noon ay nagdesisyon silang maghanda muna bago pumunta sa mine, kaya inayos nila ang kanilang kagamitan at pinahusay ang kanilang lakas at skills, at pumunta si Haro sa kanyang instructor para matutunan ang skill na surprise attack. Kinabukasan, handa na silang pumasok sa mine, at pagpasok nila ay nakakita sila ng mga bagong uri ng monsters na hindi pa nila nakikita, at nagsimula ang matinding laban dahil mas malalakas ang mga ito kumpara sa goblins, ngunit nagawa ni Mogazo na mapatay ang isa gamit ang kanyang espada, habang si Yumi naman ay gumamit ng mga kutsilyo at mabilis na sumugod at napatay din ang isa. Kasabay nito, lumapit si Mogazo kay Haro para tulungan siya sa laban, at sinamantala ni Haro ang pagkakataon habang nakikipaglaban si Mogazo sa kalaban at mula sa likuran ay sinaksak niya ito sa leeg hanggang sa mapatay niya ito. Pagkatapos noon ay pumunta sila kay Ranta para tulungan siya, pero tumanggi si Ranta at piniling siya mismo ang tatapos sa laban, kaya ginamit niya ang fire magic at pinukol ito sa monster, ngunit hindi ito naapektuhan at muling sumugod ang kalaban. Nagulat si Ranta dahil nakakalaban pa rin ang monster, pero sinubukan pa rin niyang gamitin ang kanyang skills habang pinapanood siya ng buong team at naghihintay na matapos niya ang laban, kahit ilang beses na nilang inalok ang tulong nila. Pero sa bawat pagkakataon ay tumatanggi si Ranta sa tulong ng iba, at sa huli ay nagawa pa rin niyang tamaan ang kamay ng monster, sumugod dito, at tuluyang napatay ito. Pagkatapos noon, nilapitan ni Mary ang isa sa mga patay na monsters at sinabi niyang isa lang ang mga ito sa pinakamahihinang halimaw sa mine, at nasa unang level pa lang sila, pero kahit ganoon ay nahirapan pa rin silang patayin ang mga ito. Pagkatapos ay kinuha ng grupo ang loot mula sa mga napatay na monsters at naghanda silang bumaba sa second level, habang dahan-dahan silang bumababa para hindi sila mapansin ng ibang monsters. Habang naglalakad sila ng maingat, may narinig silang malakas na alulong na nagpang-inig sa kanila sa takot, pero pinili pa rin nilang magpatuloy. Maya-maya ay nakasalubong nila ang isang grupo ng monsters, at ginamit ni Shihoro ang kanyang magic para ma-paralyze ang galaw ng mga ito, kaya sabay-sabay na sumugod ang iba pang miyembro at napatay ang lahat. Sa kabilang banda, si Haro ay nakapwesto sa likod ng isang monster at ginamit ang surprise stab skill para patayin ito ng mabilis. Pagkatapos ng laban, iminungkahi ni Haro na huminto muna sila roon at ipagpatuloy na lang kinabukasan para makapagpahinga, at tinanong niya si Mary kung kumusta na siya, at sumagot si Mary habang nakangiti na maayos lang siya. Pagbalik nila, habang natutulog ang lahat, inisip ni Haro na kamakailan ay parang wala ng pagkakaisa sa pagitan nila at ni Ranta, at bilang leader ay kailangan niya itong kausapin, at naisip niya na kung nandito lang si Minato ay gagawin din nito ang ganoon. Kaya tinawag niya si Ranta at sinabi niyang gusto niyang makipag-usap sa kanya sa labas. Paglabas nila, napaisip si Haro kung ano ang sasabihin niya, pero agad sinabi ni Ranta na alam na niya ang pakay nito at sinabing ginagawa niya ng maayos ang kanyang role sa team dahil kahit mag-isa ay kaya niyang labanan ang monster, at napatunayan niya iyon kanina. Sumagot si Haro na kung magtutulungan sila ay mas mabilis nilang matatalo ang mga kalaban, pero sinabi ni Ranta na walang kasiguraduhan na palagi silang magkakasundo sa laban at mas pinipili niyang mag-ensayo para handa siya sa kahit anong mangyari. Napaisip si Haro na totoo na may ginagawa si Ranta na hindi kaya ng iba, pero dahil sa pagkamatay ni Minato at pagdating ni Mary ay mas lalo itong naging independent at mas inuuna ang sarili kaysa sa grupo. Sa huli ay naiinip si Ranta at iniwan si Haro. Kinabukasan, nagising si Haro at nakita niya si Yumi na nakaupo at nagpa-practice ng paghahagis ng kutsilyo sa target, at sinabi nito na ang mga kutsilyong iyon ay binili ng instructor niya at sobrang saya niya noon nang matanggap niya ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, muling bumalik ang grupo sa mine, at sa panahong iyon ay nagkaroon si Mary ng bagong skill kung saan kaya niyang makaapekto sa mga monster at ma-paralyze ang kanilang galaw. Ginamit ito ng buong team para makasabay sa laban, at nagawa nilang mapatay ang isang monster, at mabilis silang sumunod para tulungan si Yumi habang si Haro ay sumugod at sinaksak ito gamit ang dagger, at mula sa likuran ay dumating si Mogazo at buong lakas na ibinaon ang kanyang espada sa kalaban. Pagkatapos noon ay hinarap nila ang huling monster at sabay-sabay nila itong inatake hanggang sa tuluyan nilang napatay. Matapos ang laban ay naglakad sila sa loob ng mine na may mga taniman at kakaibang lugar.
At habang naglalakad sila ay may nakita silang mga monster sa malayo kaya agad silang yumuko para hindi mapansin. Pero aksidenteng nataman ni Ranta ang isang sinulid sa lupa kaya tumunog ang maraming kampana at narinig ito ng mga monster na nagsimulang yumalulong, kaya mabilis silang kumilos ng tahimik at maingat. Pero biglang nakita ni Mary ang malaking monster na pumatay sa kanyang mga kaibigan at bigla siyang natigilan at naalala ang nakaraan. Agad siyang tinawag ni Haro at sinubukang patahanan, at humingi ng tawad si Mary, pero biglang lumapit ang monster sa kanila para hanapin ang pinagmulan ng ingay, at kahit papalapit ito ay hindi nito sila napansin at tuluyan itong umalis, kaya mabilis silang nagpatuloy at bumaba sa susunod na level ng mine. Pagdating nila sa ibaba ay ramdam agad nila ang sobrang init dahil sa lava sa paligid, at napansin ng buong grupo na hindi maayos ang pakiramdam ni Mary dahil dito, lalo na't ito rin ang lugar kung saan namatay ang kanyang mga kaibigan, kaya maingat silang gumalaw ng walang ingay dahil kapag may nakapansin sa kanila ay tatawag ito ng iba pang monsters at magiging delikado sila. Sa gitna ng paggalaw ay biglang sumugod si Haro sa isang monster at ginamit ang surprise stab skill para patayin ito ng tahimik, at nagpatuloy sila hanggang sa marating nila ang silid kung saan namatay ang mga kaibigan ni Mary dahil ito ay lugar na mas kaunti ang monsters. Habang nagpapahinga sila, nakarinig sila ng kakaibang tunog mula sa malayo. At biglang lumitaw ang anyo ng mga dating kaibigan ni Mary na naging monsters na at papalapit para umatake sa kanila, kaya nilapitan sila ni Mary at sinabi na matagal na niyang hindi sila nakikita at pumunta siya roon para palayain sila mula sa kalagayan nila, pero bigla silang umatake at isa sa kanila ay gumamit ng magic at pinaputukan si Haro, ngunit naiwasan niya ito sa tamang oras kaya sumugod si Ranta at Mogazo sa dalawang kalaban at nakipaglaban. Sinubukan tulungan ni Shihoro ang laban gamit ang kanyang magic pero mahina ito at hindi gaanong nakaapekto, habang isa sa mga kalaban ay gumawa ng firewall, ngunit nagdesisyon si Mary na sugurin ito at gumamit ng spell para maputol ang epekto ng kapangyarihan nito at mapalaya ang katawan nito mula sa atake. Pagkatapos noon, lumapit si Haro kay Ranta para tulungan siya sa laban dahil kaharap nito ang isang thief na kapareho rin ng estilo ni Haro. Sumugod si Haro at sinubukang tamaan ng kalaban, pero mukhang kabisado ng monster ang bawat galaw niya. Samantala, sinamantala ni Ranta ang pagkakataon habang hindi siya napapansin ng kalaban, kaya mabilis siyang sumugod at nagawa niyang maputol ang paa nito. Agad ding dumating si Mary mula sa likuran at ginamit ang kanyang spell at nagawa niyang palayain ang katawan ng pangalawa niyang kaibigan. Pagkatapos noon ay pumunta sila kay Mogazo para tulungan ito, kaya inatake at ginulo siya ni Ranta habang si Haro naman ay mabilis na sumugod mula sa likuran at pinigilan ng kalaban, at nagawa ni Mogazo na putulin ang kamay nito gamit ang espada. Lumapit si Mary at ginamit ang spell hanggang sa mapalaya niya ang huling kaibigan niya, at doon siya napaupo at napaiyak. Pagkatapos ng laban ay nagtipon sila para magpahinga, at sinabi ni Mary na sa wakas ay napalaya na niya ang mga katawan ng kanyang mga kaibigan at lahat iyon ay dahil sa tulong nila, kaya nagpasalamat siya ng lubos. Nilapitan siya ni Haro at iniabot ang kanyang kamay, at tinanggap ito ni Mary at tumayo mula sa lupa. Sinabi ng grupo na napakalakas ng mga kaibigan ni Mary at kailangan pa nilang palakasin ang kanilang sarili at matuto ng mas maraming skills para handa sila sa mas malalakas na kalaban sa hinaharap. Sinabi ni Haro na uuwi na muna sila para magpahinga, pero biglang sumugod ang giant wolf monster sa lugar at sumigaw si Haro na tumakbo sila agad. Inatake ng monster si Haro gamit ang malaking sandata at tinamaan ang kanyang kamay at sinubukang tapusin siya, pero nakaiwas si Haro sa tamang oras. Pagkatapos noon ay sumigaw ang monster at tinawag ang iba pang mga kalaban, kaya naghanda rin ang mga ito sa pag-atake. Ginamit ni Mogazo ang loud shout skill para ma-paralyze ang galaw ng mga kalaban at sinamantala ng grupo ang pagkakataon para tumakas, pero habang tumatakbo sila ay nahuli si Shihoro sa paa kaya natamba siya sa lupa. Sumugod si Ranta at tinaboy ang monster gamit ang kanyang espada kaya umatras ito, pero nagulat siya nang makita niyang may panibagong grupo ng mga kalaban na humahabol sa kanila, kaya mabilis silang umakyat sa hagdan para makatakas. Ngunit biglang dumating ang giant monster na galit at sinira ang hagdan, kaya napahawak si Haro sa natitirang bahagi nito para hindi mahulog, pero dumulas ang kanyang kamay at nahulog na sana siya kung hindi siya nasalo ni Ranta sa huling sandali. Sinubukan ni Haro na umakyat ulit para makatakas silang dalawa, pero biglang naghagis ang giant monster ng malaking bakal at tinamaan si Ranta, kaya nahulog siya at napalibutan ng mga monster. Dahil dito ay hindi na siya nagawang iligtas ni Haro, kaya sinabi ni Ranta na tumakas na siya dahil siya ang leader at kung mamamatay silang dalawa ay mas lalong mapapahamak ang buong grupo, kaya tumakbo si Haro at nangako na babalikan niya si Ranta. Nang makarating si Haro sa taas kasama ang team,
Sinabi niya na hindi na makakalabas si Ranta sa daang iyon, kaya hiniling niya kay Mary na igiya sila sa ibang ruta dahil matagal na itong nakatira at nakapag-ikot sa mine. Kaya ginabayan sila ni Mary sa isang bagong daan at sabay-sabay silang tumakbo para makarating at mailigtas si Ranta. Sa parehong oras, si Ranta ay nakatayo sa harap ng mga monster, hawak ang kanyang espada, at naghahanda na lumaban hanggang sa huling sandali, at sinubukan niyang batuhin ang mga ito ng bato pero naiwasan nila. Makalipas ang ilang sandali, nagawa pa rin niyang makawala at makaalis mula sa mga monster at nakaakyat siya sa taas, at humiga muna siya sa lupa para magpahinga dahil sa matinding laban, pero bigla niyang napansin na napapalibutan siya ng mga kakaibang nilalang na hindi siya sinasaktan, kaya nagdesisyon siyang magtago sa gitna nila para hindi siya makita ng ibang monsters. Ngunit may isang monster na lumapit sa kanya, at dahil sa mga nilalang na nakapaligid sa kanya ay hindi siya nito nakita, kaya nagpatuloy siya sa pag-iisip kung paano siya makakalabas ng mine. Sa kabilang banda, ginagamot ni Mary si Haro habang naghahanda silang lahat para sa rescue mission ni Ranta, at sinabi ni Haro na kailangan nilang bumalik ng buhay at iligtas si Ranta, pero dapat walang padalos-dalos para walang masaktan o mamatay. Sinabi naman ni Yumi na kahit galit siya kay Ranta dahil sa mga masasakit na salita nito at paninira sa kanya, mamimiss pa rin niya ito at ayaw niyang mamatay ito, kaya napaiyak siya at niyakap siya ni Shihoro para patahanan. Sa gitna ng sitwasyon, may isang monster na lumapit sa kinaroroonan ng mga nilalang, pero nang makalapit ito ay agad itong sinaksak ni Ranta gamit ang espada at napatay ng tahimik, pero may isa pang monster na nakapansin sa kanya, at nang lumabas si Ranta ay ginamit nito ang alulong para tawagin ang iba pang kalaban, kaya tumakbo si Ranta kahit hirap na siyang kumilos. Narinig ng grupo ni Haro ang alulong at nakita nila si Ranta na tumatakbo, kaya nagulat sila dahil nakaligtas pa ito mula sa sitwasyon niya, kaya agad siyang nagtago sa isang maliit na kubo, pero biglang dumating ang giant wolf monster at sinira ang kubo gamit ang kamay nito. Mabilis na tumakbo si Ranta para makatakas, pero dumating si Yumi at panya na ang monster sa mata kaya nagkaroon ng pagkakataon si Ranta para makatakas. Pagkatapos noon ay nagkita sila ni Haro, habang sina Mary, Mogazo, at Shihoro ay nakikipaglaban sa mas maliliit na monsters, at kalaunan ay nagawa ni Mary na gamutin si Ranta. Pagkatapos noon, patuloy silang umatake ng buong lakas hanggang sa napalayo at napatras nila ang mga monster at tuluyan silang nakatakas. Pagkatapos ay nagtago sila sa isang maliit na lugar at doon ay nagawa ni Mary na tuluyang gamutin si Ranta. Sinabi ni Ranta na akala niya ay hindi na niya sila muling makikita at sa sandaling iyon ay nakaramdam siya ng matinding lungkot at bigat sa dibdib. Pagkatapos ay tinawag ni Haro ang lahat at sinabi na umuwi na sila agad dahil mahaba at nakakapagod ang araw na iyon, habang sinusubukan nilang umakyat palabas ng mine at iniisip na sa wakas ay nakaligtas na sila sa mga monster. Sinabi ni Mary kay Haro na hindi muna siya makakagamit ng magic sa ngayon at ang kaya na lang niya ay isang beses na healing, kaya kailangan nilang makalabas agad. Pero biglang lumitaw muli ang giant wolf monster na determinado silang ubusin isa-isa. Sinubukan itong tamaan ni Shihoro gamit ang magic pero hindi ito naapektuhan, at sumugod si Mogazo gamit ang espada pero nahawakan ng monster ang sandata at nabali ito. Sinabi ni Mary na kapag nasasaktan ang monster na iyon ay lalo pa itong lumalakas, kaya natulala si Shihoro at nahirapan huminga sa gulat. Tumayo si Haro sa harap ng monster at napaisip kung ano ang gagawin nila, dahil wala na silang ibang pagpipilian kundi tumakas, pero hindi niya alam kung makakawala sila. Sumugod si Haro sa monster at sinubukang pigilan ito at malakas niyang inutusan ng lahat na tumakbo, at sinabi niya kay Ranta na siya na ang magiging leader kung may mangyari sa kanya. Bigla silang parehong bumagsak, kaya sinubukan ni Mary na lumapit pero pinigilan siya ni Ranta at hinayla siya para makatakbo sila, kaya napaiyak si Mary dahil pakiramdam niya ay nabigo na naman siyang iligtas ang isang kaibigan tulad ng nangyari noon. Habang hindi makagalaw si Haro, narinig niya ang boses ni Ranta na nagsasabing huwag siyang sasuko, kaya sumang-ayon si Haro at pinilit niyang bumangon, binalot niya ang kanyang kamay, kinuha ang dagger, at itinapon ang badge sa lupa, habang iniisip niya na sana ay makabalik si Mary para magpagaling sa kanya. Ginamit niya ang stabang skill at nakita niya ang isang kumikinang na linya habang bumagal ang galaw ng monster, kaya tumakbo siya sa braso nito, sinundan ang galaw, at isinaksak ang dagger sa mata ng monster hanggang sa tuluyan niya itong napatay, pero sa sobrang pagod ay nawalan siya ng malay. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagising siya sa kanyang kama at nakita si Mary na nakaupo sa tabi niya at nakangiti. Dinala siya ni Mary sa kinaroroonan ng buong grupo at tinanong niya kung ano ang nangyari sa monster,
At binigyan siya ni Ranta ng bag na puno ng pera at sinabi na ang reward sa pagpatay sa monster ay 30 gold coins, at hindi nila hinati ang pera dahil siya ang leader nila. Maya-maya ay nakita ni Haro na nagkakaisa silang lahat, at nilapitan siya ni Mary at ibinalik ang kanyang badge na dati niyang itinapon, at sinabi niyang inayos niya ito para sa kanya at nagpasalamat siya dahil naipaghiganti niya ang mga kaibigan niya. Pagkatapos noon ay pumunta si Haro sa puntod ni Minato at sinabi niyang napatunayan niya ang sarili niya bilang leader ng grupo, at pakiramdam niya ay parang naging katulad na siya ni Minato, at magpapatuloy siya hanggang sa maging pinakamahusay na adventurer sa lungsod.